Shoutout na kayo guys. Ay, shoutout pala yan. Shoutout ako sa kaibigan ko si Cherry. Nasakas ngayon. Pakisabi sa kanya. Ako nga din, shoutout ko si Ipon. Nakakahiya naman ang buti. Nasa kapitbahay ko lang. Kapitbahay ko lang pala to. Hi, say hi to my vlog. Just add me, Cherry. Promote naman yung ating Sa lahat ng pamilya ko. Please subscribe and follow to, ano pangalan? Nilo. Nilos Vlog. Nilo Butay? Nilos Vlog. Nilo Butay. Ano yung Butay? Hindi ako ha. Hi. Papunta po kami ngayon sa ano. Saan pa tayo pupunta? Legislative yan. Siya nga pala, si guys, si Brother Nilo ngayon. Siya ang magsasalita, kaya tingnan nyo mamaya. See you later guys. Watch the video later. Okay, you watch and learn. Bali guys, para sa mga karapatan ng mga household service app, yan po yung gagawin namin mamayang press conference. Yan po yung gaganapin natin. Yeah, kaya po, please watch and learn. Hindi po, yung pinaglalaban po namin. Pinaglalaban po natin ay yung about sa mga caretaker. Yung mga karapatan ng mga caretaker. Kaya po, sana magkakaisa tayo guys and para magkaroon tayo ng magkakaroon tayo ng batas para sa mga HSA. Yun lang po. Kaya supportahan natin ang household service app. Where is the drummer? Drummer. Okay. Preparakan spanduk. 站在后面，在后面啊，因为今天很多人，所以要往后面一点。往后面一点呢？Come over here，往后面一点。OK， 好，往后面，大家就往后面，往他的后面站，往他的后面站。主持人起来前面发一个。好，在这里，到这里，还有谁？对，在哪里？到了，对。我们在这里。啊，在这里。把那个，就是过来一点点，靠近一点。都过来，往这边都进去哈，都进去，都进去。
Dapat kasi dito dapat clear ang ganun. Pag-aalis ng bansa, baon-baon ng mga pangarap na kapagtungtong sa Taiwan ay mababagong buhay. Mapagtatapos ng pag-aaral ng mga anak. Mapapagamot ang ina o amang may sakit. Mapabayaran ng pagkakautang. At marami pang plano ang nabuo. Subalit sa kabila ng mga pangarap na ito, ay hirap at pasakit ang dinadanas nila. Halos 30 taon na din ang mukhang nakakaligtaan na mga manggagawang kasambahay. Mga manggagawang hindi na subaybayan ang paglaki ng kanilang mga anak dahil busy sa pag-aalaga ng anak ng kanilang amo. Shoutout nga pala Mga sa manggagawang hindi Naina, ng kanilang alagang may Blanca, sakit, Rhea Remista, nagbibigay kasiyahan Cheche Bernardo, at Mayan kasiyahan Pereña, sa mga matatandang May alaga Andreas, na at sa may itinuturing na birthday nilang sariling kay Ian pamilya at Ibanez, magulang. happy birthday. Ayan Magagalang pare, na sila sana sa magkita biktima tayo ng dito sa pang-abuso, Taiwan. pisikal, mental at minsan pa nga ay umaabot sa abuso sexual. Mga manggagawang magpasahanggang ngayon ay mas mababa pa sa minimum ang sahod na halos 24 oras kung magtrabaho. Pero di naman nadadagdagan ang sweldo. At kung sinuswerte ay mabibigyan ng day off, minsan lamang sa isang buwan. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang pagtay na karapatang pantao? Bakit parang ang mga kasambahay at tagapag-alaga ay pinagkaitan nito? Bakit parang bingi ang gobyerno sa kanilang panawagan na mabigyan ng proteksyon? Ang mga tao ito na minsan ay nag-alaga ng miyembro ng pamilya na mistip sariling na niyang dugo hindi nila maalagaan. Bakit parang bulag ang lipunan na nakita ang tunay na kalagayan ng mga manggagawang ito? Kung may Household Service Act, magiging minimum na rin ang sahod ng mga kasambahay. Magkakaroon din na sila ng sapat na pahinga. Masasakop din sila ng labor insurance at hindi na rin mahihirapan sa paglipat ng amo. Pero sa proposal na ito, sa tingin ninyo, matutuwa si amo? Hindi! Malamang na hindi. Malamang naaangal ang mga amo. Bakit? Dahil nasanay sila na may mauutusan 24 oras. 24 oras na 17,000 lamang ang sahod. Trabaho hindi kakayanin ng mga lokal na kasambahay. Trabaho na wala kasigurahan kung kailan magpapahinga o may pahinga nga ka. Dahil mismo ang statistics ng Ministry of Labor ay nagsabing kalahati ng migrante kasambahay dito sa Taiwan ay natapos na lahat ang 3 taong kontrata ay hindi pala nakaranas sa loob. Tama. Kung walang sapat na pahinga ang manggagawang ito, tingin nyo makakapagtrabaho sila ng maayos? Kaya kung may Household Service Act o batas para sa kasambahay, ay magkakaroon ng magandang kalagayan ng mga manggagawa at makapagtatrabaho din sila na maayos at maging ang amo at inaalagaan ay makikinabang. Tama po? Tama! Halos 30 taon na ang mga sending countries ay nakikinabang sa mga perang ipinapadala ng manggagawang ito. At ang Taiwan naman din ay nakikinabang dahil sa halip magbayad ng mahal ay nakakatipid. Pero bakit sa kabila ng katotohanan ang parehong bansang ito ay nakikinabang? Naghihikos pa rin ang mga migrante sa sambahay. Wala namang kaming hinihingi na higit sa sapat, kundi sana manindigan ng gobyerno para sa kapakanan ng mga migrante ito. Kaming naririto sa batas ng batas, sa harap ng batasan,
10 na mga kasambahay na dugo at pawis ang puhunan. Kasambahay na matagal na naghihinaing. Kasambahay na nakalimutan ng lipunan. Kasambahay na hindi nakarating ngayon upang ipagsigawan ng kanilang karapatan. Kasambahay na abala sa paglilinis ng bahay o pag-aalaga ng may sakit habang ang kanilang amo ngayong araw nito ay nasa pasyalan o ingrande ng papahinga. Ang iniigisan, malakas na isinisigaw, batas para sa kasambahay. We want SSA! We want SSA! We want SSA! We want SSA! Household work is what? Household work is what? Household work is what? Household work is what? 好，接下来请印尼的主持 Lily。 Selamat siang ya. Pemerintah Indo sudah lama memasukkan pekerja imigran sejak 30 tahun yang silam. Terus menurut data statistik tahun ini ya, Maret, seluruh pekerja migran yang masuk ke Taiwan ada sekitar 7 juta lebih. Terus pekerja PRT terdiri dari 2 juta lebih. Tapi selama ini PRT sudah lama kerja di Taiwan, tidak pernah ada kenaikan gaji. Cuma 1 kali aja kenaikan di gaji. Dari 15.850 NT naik jadi 17.000. Selama ini pekerja PRT lembur, kerja 24 jam tidak hitung lembur. Terus gaji. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan dalam pembebasan biaya penempatan. Dengan ini banyak sekali majikan yang maju untuk menentangnya. Mungkin kali ini Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga juga akan ditentang oleh banyaknya majikan di Taiwan. Maka dalam hal ini kami ingin memberitahu kepada seluruh majikan di penjuru Taiwan bahwa kami hanya ingin dapat memiliki waktu istirahat yang cukup, libur yang penuh, dan gaji yang wajar, sehingga kami bisa menjaga Anda atau keluarga Anda dengan baik. Jadi Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga ini tidak hanya melindungi pekerja migran, tetapi juga dapat melindungi orang-orang yang dirawatkan kepada kami. 前不久，印尼政府提出零政府的政策，有许多台湾雇主站出来反对。也许这次的家事服务法也会有许多台湾雇主反对，但是我要告诉台湾的雇主，只有让我们有充足的休息时间、完整的休假、公平的薪水，我们才能够好好的照顾你或你的家人。所以家事服务法不只是保障移工，更是保障被照顾的人。 Pemerintah Taiwan dan Indonesia telah memperkenalkan pekerja migran selama 30 tahun. Dalam waktu 30 tahun terakhir, kami telah memohon agar pemerintah dapat memasukkan pekerja rumah tangga ke dalam Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan. Dan kami juga telah memohon kepada pemerintah untuk dapat merumuskan undang-undang bagi pekerja rumah tangga. Namun, selama bertahun-tahun, kedua pemerintah tersebut tidak mendengarkan suara kami. Kami pun tidak bertanya terlalu banyak. Yang kami inginkan hanyalah kebutuhan hidup pekerja rumah tangga yang paling dasar, yakni perlindungan hukum ketenagakerjaan. 台湾和印尼政府已经引进移工30多年了。过去30年来，我们曾经要求过政府必须要将家务工纳入劳基法，也曾经要求过政府订定家事服务法。但是这么多年来，两国政府都没有听到我们的声音。我们没有很过分的要求，我们要的只是家务工最基本的生活需求而已，只是最基本的劳动法令保障而已。 Hari ini kami berkumpul di sini guna untuk memberikan undang-undang pekerja rumah tangga ke legislatif Yuan. Kami datang ke Taiwan untuk bekerja dan menghasilkan uang demi memperbaiki perekonomian keluarga menjadi lebih baik. Kami bukan budak ataupun mesin yang dapat beroperasi selama 24 jam sehari. Tapi kami adalah manusia yang tidak dapat bekerja 24 jam dalam sehari. Ako si Nilo, bilang isang factory worker, nais kong suportahan ang Household Service Act. Dahil ang mga caretaker ay hindi sakop ng labor standard law, wala silang benepisyo tulad ng mga factory worker. Ang mga caretaker minsan ay sobra sa oras ng trabaho, pero hindi sapat ang kanilang sinasahod. Halos ang mga caretaker ay gawain nila sa bahay ay pagod at puyat
paglilinis at pagluluto bukod sa kanilang alaga na ama at akong. Kaya sinusuportahan ko ang pagsulong ng Household Service Act para din sa karapatan ng mga ating mga caretaker, tamang benepisyo mula sa gobyerno ng Taiwan. 我是来台工厂工作的，而我支持家事服务法，因为所有的家庭看护工没有纳入劳基法，他们没有任何的保障，他们不像工厂的工人。家庭看护工大部分的劳工都没有休假，也超时工作，但是他们的薪资也不到基本薪资。他们的工作不仅要照顾病人，还要做家务的工作。我非常同意家护工应该要有家事服务法，政府应该要给他们基本的保障。 Unang-una, day off. Hindi sapat ang day off. Minsan wala silang day off dahil karamihan sa mga caretaker ay walang day off. At sana gawing mandatory ang kanilang day off para sa ganun makapagpahinga sila. 关于休假，没有休假就没有办法好好休息。希望可以给他们正常的休假，可以好好的休息。 Bayad sa overtime. Magkaroon ng bayad sa overtime kung magtatrabaho sa araw ng day off sa isang beses, isang linggo, para sa ganun makatulong sa kanila dahil mahalaga ang bawat sentimo sa isang migrant worker. 关于加班费，在休息的时间上班就是加班，给加班费是非常合理的。 Proteksyon. Karamihan po sa mga caretaker ay naubuso sa trabaho kapag na-aksidente, wala man lang bayad. Tama? 给予转换雇主权利，我们是被聘雇当劳工，不是当奴隶。现在只有雇主有终止合约的权利，很不公平。雇主和劳工任何一方都应有同样的权利，这也会让彼此的关系更健康。 Transfer. You be hired as a worker, not slavery. Now only employer have rights to terminate contract. It's unfair. Employer and worker, one of us have the same right. It will make the relationship more healthy. Kaya supportahan po natin ang Household Service Act. 给予足够的保障，当在遭到不当对待还有职灾时，应该有足够的保障，不要有一点保障都没有。希望大家一起努力，家事务法可以通过。 Sure. 政府部门管理机关的政府行政界，然后是政府行政界信息界。Natutulog, ayun o, habang nakatayo. Okay, so people stand back. Bentuk sedikit. The umbrella stand up. Protektado na. Tolong mas,
Okay, show it to the people, show it to the camera. Covered by the household service aid with the complete umbrella so that the household workers can be protected. 好，那我们这是我们今天的行动，我们就是要透过我们集体的力量，去告诉政府，我们已经不能再等了。我们家务工这些劳工需要立即的立法保障。那我们这个民间版的家事服务法也已经拜会过立委办公室，我们预计近期就会提出提案。那我们也在此要求行政院、劳动部、台湾政府，希望你们不要摆烂，现在民间版的法案可以去做立法。我们说。